So I'll welcome Mr. Ryan T. De Ocampo from the Climate Monitoring and Prediction section. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat at kasama namin kayo sa ika-100, 9 at 6 na Climate Forum. At sa bahaging po ito ng ating palatuntunan, magbabalik tanaw lang po tayo sa mga makabuluhang climate and weather phenomena na naganap mula Abril hanggang Mayo 24 ngayong taon. Ako po ang inyong lingkod, Ryan D. Ocampo mula sa Climatology and Agrometeorology Division. Narito po ang balangkas ng aking iuulat sa inyo ngayon. Ang babalikan lang po natin ang recent na ENSO condition, ang mga weather systems na nakaapekto sa ating bansa, ang climate assessment po para sa buwan ng Abril at hanggang Mayo 24 at ang pagbubuod po. Sama po tayo. Ayan, balikan lamang po natin kung ano po ang ENSO o El Niño Southern Oscillation. Ito po ay ang ugnayan ng kalawakan at ng karagatan sa bahagi po ng Tropical Pacific. At ang DOSC Pag-asa po ay nagbabantay sa kung ano po na po ang kalagayan nito. Ang tinitignan po natin ay ang una ay ang Oceanic Indicator. So tinitignan po natin ang monthly relative na anomaly. At kung mapapansin po natin, ito po nasa pinakadulo, nasa neutral na level na po ito. So nung nakaraang buwan ay nagpabatid po ang pag-asa ng pagtatapos ng La Nina. Yan po. Samantala sa indicator naman po ng ating atmosphere, tinitingnan po natin ang sea level standardized difference ng sea level pressure sa pagitan ng Darwin at ng Tahiti. At kung mapapansin po natin ay nakapasok na po ito sa tinatawag nating threshold para sa El Nino. Magkagayon pa man dahil nga po ang ENSO ay ang ugnayan ng kalawakan at ng karagatan, kailangan po natin makita na parehas ang ating atmospheric at oceanic indicator na nasa El Nino thresholds. At kaya naman po noong Abril 22 ay nagsabi po tayo na ang ensonural conditions prevail over the tropical Pacific. Most climate models suggest that El Nino is likely to emerge in June, July, August season with 79% chance and is likely to persist until early 2027. At ginagawa po natin ito sa pamamagitan ng ating ENSO Early Warning System upang mas lalo po mapaigting ang paghahanda, hindi lamang po ng pamahalaan, kundi po ng lahat ng bawat Pilipino. Naglunsad po tayo ng ganitong plataforma na nagsasabi po na meron tayong watch, alert at advisory at may karampatan po itong aksyon na dapat na gawin. So halimbawa po noong Marso 25 ay nagpabatid po tayo ng El Nino Watch. So, inanyahan po natin ang lahat na maging aware at maging handa. At noong Abril 22 ay nagpabatid naman po tayo ng El Nino Alert. So, nangangahulugan po ito na kailangan po natin na magkaroon ng early action. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa mga weather systems na nakaapekto sa ating bansa. Una na po dito ang easterlies, localized thunderstorms, intertropical convergence zone, frontal system. At meron din po tayo na italang low pressure area at tropical cyclone. Ito po ay ang Tropical Storm Kaloy o may international name na hagupit. Ito po ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula Mayo 9 hanggang 11. Magkagayon pa man, hindi po ito tumama sa kalupaan. Kaya wala po tayong naitala na damages ayon po sa NDRRMC. Ngayon naman po ay tingnan natin ang ulan na naitala po natin sa buwan ng Abril. At ito po yung tinatawag natin na percent normal na mapa o bahagdan na kung ihahambing po natin sa climatological normal. Kung pula po ang inyong nakikita, ibig sabihin po nito ay way below normal o 40% na mas mababa kaysa sa karaniwan. Kapag dilaw naman po, below normal, so nasa 41 to 80% po ng climatological normal. Samantalang kapag berde, ibig sabihin naman po nito ay near normal. Kapag may nakita naman po kayong asul, ibig sabihin po nito ay higit sa karaniwan na pag-uulan. At kung mapapansin po ninyo, ay malaking bahagi po ng bansa ang nakaranas ng higit na mababa kaysa karaniwan na pag-uulan. At mayroon lamang pong ilang lalawigan. Meron pong 6 na lalawigan na nakapagtala ng mababa kaysa karaniwan at isa lamang po ang nagtala ng karaniwang pag-uulan.
Samantala mula Mayo 1 hanggang 24 ay mapapansin po natin na may malaking bahagi pa rin po ng Luzon at ilang probinsya sa Western Visayas at ang nakatanggap ng higit na mababa kaysa karaniwan na pag-ulan. Magkagayon din, meron din po tayong mga lalawigan na nakatanggap ng mababa kaysa karaniwan. At meron pong sa bahagi po ng Silangang Visayas at Mindanao, meron pong mga lalawigan na nakatanggap ng karaniwan ng pag-uulan at dalawang lalawigan po ang naitala natin na nakatanggap ng higit sa karaniwan ng pag-uulan. At isa po sa mga produkto na ini-issue po ng DOST Pag-asa ay ang tinatawag natin na Dry Condition, Dry Spell Drought Assessment. At ito po ay ginagamit natin upang ma-monitor po ang mga lalawigan na nakaranas na ng meteorological drought. At kung mapansin po natin, ito po ay datos mula Mayo 1 hanggang 24. So sa Luzon, meron po tayong 14 na lalawigan na nakaranas ng dry spell. Ito po ay ang mga lalawigan na mayroong 3 consecutive months na merong below normal rainfall condition. Samantala, 24 na lalawigan naman po ang nakararanas ng meteorological drought. Ito po ay 3 consecutive months na way below normal rainfall condition. Sa Visayas naman po, meron po tayong 3 lalawigan na nasa dry condition, 8 na nasa dry spell, at 2 na merong drought conditions. Sa Mindanao noon po, 3 ang nakararanas ng dry spell. Magtungo naman po tayo sa ating temperature noong Abril sa kabuuan ng bansa, meron pong near to slightly above average na mean temperature. At bagamat meron pong ilang bahagi ng bansa na nakaranas ng slightly below to below average. Ang pinakamataas na naitala po ng buwan ng Abril ay sa Kamiling sa Tarlac noong Abril 28, 39.3 degrees Celsius. Samantalang sa Metro Manila, ito po ay naitala sa Naiya, Pasay, Abril 5, 36.8. Ang pinakamababa naman po na temperatura ay naitala sa BSU sa La Trinidad. Patawad po, ito po ay April 6, 12.6 degrees Celsius. Samantalang sa Metro Manila, ang naitala naman po ay sa Science Garden sa Quezon City, 20.1 noong Abril 8. Nakapagtala din po tayo ng new record extremes sa Clark noong Abril 27, 38.2. At ang minimum temperature naman po ay naitala ng panibagong pinakamababa sa Kubi Point, 20.9 Abril 4. Sa buwan naman po ng Mayo, kung mapapansin po natin na malaking bahagi ng bansa ang nakaranas ng slightly above to above average. And puro pula po ang nakikita natin. At meron po ilang bahagi na way above average na temperatura. Bagamat meron pong ilang mga lugar na nakaranas ng slightly below average at near average mean temperatures. Ang pinakamataas naman po na naitala so far mula Mayo 1 hanggang 24 ay sa Tuguegarao, 40.8 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 37.1. At ang pinakamababa naman po ay 15.1 sa La Trinidad. At sa Metro Manila, 21.5 degrees naman po noong May 3. Wala po tayong naitala na record extremes ngayong buwan ng Mayo. At bilang pagbubuod po, narito pong muli ang ating ENSO status. Tayo po ay ngayon ay nakataas sa El Nino Alert. Bagamat ang central conditions ay nagpa-prevail sa tropical Pacific at most climate models suggest that El Nino will likely emerge in June, July, August season and will persist until early 2027. Sa pag-uulan naman po noong Abril 1 hanggang 23, malaking bahagi ng bansa ang nakaranas ng below normal rainfall conditions at sa temperature naman po near to slightly above average. Samantala sa buwan ng Mayo, malaking bahagi naman po ng bansa ang nakaranas ng way below hanggang below normal na rainfall. At gayon din naman, mas mataas kaysa sa karaniwan na temperatura ang naranasan sa buong bansa. Ayun lamang po, maraming salamat. Over to you, Jerem. Ayan, so maraming salamat, Ginoong Ryan, sa inyong presentation ng climate review. So para po pala sa certificate of attendance as well as copies ng presentation ng ating mga resource speakers, so mamaya magkakaroon po tayo ng
evaluation form, and after nyo po masagutan yon, so automatically magkakaroon po kayo ng copies ng inyong certificate of attendance and copies ng presentation. So ngayon po ay binigay ng ating speaker yung assessment nung climate conditions o yung mga nangyaring significant events noong nakaraang buwan until this May 24. So ngayon naman po ibibigay ng ating susunod na resource person yung subseasonal to seasonal forecast. So let us all welcome Ms. Remedios El Shervo, Senior Weather Specialist ng Climate Monitoring and Prediction Section. Ma'am? Thank you, Jeren. Magandang umaga po sa ating lahat. Share ko lang po yung aking screen. Okay na, nakikita ni screen ko. Again, good morning. Present ko po yung subseasonal to seasonal or the S2S climate forecast for the period May 26 to June 8, 2026. Yung outline ng presentation ko, what is subseasonal to seasonal forecasting, ano ba yung sources of predictability ng S2S, kasama na dito yung MJO, S2S climate forecast, and then the summary. Yung subseasonal prediction, it contributes to fill the gap between weather and seasonal time scales. So weather prediction kasi, ito yung 1 to 14 days ng mga weather forecast, tropical cyclone forecast, while in the seasonal prediction, 1 to 6 months or up to 1 year ng mga rainfall outlook, temperature outlook, at iba pang mga forecast for 6 months. Dito papasok yung subseasonal prediction na from 2 weeks to 2 months. The S2S is the time average climate forecast with time scales from 2 weeks to up to 2 months. At ang goal nito ay para ma-improve ang forecast skill and understanding on high-impact weather events kagaya ng rainfall at tropical cyclones. Ano nga ba yung main sources of S2S predictability? Kasama na dito yung Madden-Julian Oscillation or the MJO. Para naman sa ocean land ice surface condition, yung ENSO or the El Niño Southern Oscillation, mga soil moisture, snow cover, at yung stratosphere-troposphere interaction. Pero magka-concentrate tayo dito muna sa MJO. Ano nga ba yung MJO? Ang MJO, mapapansin nyo dito sa video, ito yung eastward moving disturbance of cloud, winds, rainfalls, and pressure na nagsisirculate sa tropical areas of the globe in 30 to 60 days. At ito ay pinangalanan after the two scientists with Dr. Roland Madden and Dr. Paul Julian. Over the maritime continent, kasama ang Pilipinas, both ang MJO and ENSO are important sources of S2S skill. At ba't nga ba mahalaga ang MJO? Dito kasi, pag nag-circulate siya, nag-circle siya, it can enhance or suppress the rainfall in the equatorial area, including the Philippines. Halimbawa, makikita example dito sa cycle week 1, nandito yung MJO, lahat ng nadadaanan niya, meron siyang increased rain. Doon naman sa dito naman, suppress or reduce ang ulan. Dito sa cycle ng week 2-3, nandito siya. Kung saan matapat si MJO, doon yung enhance ang convective activity. At nag-act din siya as modulator of tropical cyclone formation in the country. Dito, ito yung MJO recent evolution. Ito yung pace ng MJO in the past 40 days from April 14, 2026 to May 23, 2026. Ito yung na-observe kung saan dumaan yung MJO. Kita natin dito, yung blue color niya, ito yung March, April. Mapapansin natin during this week, during this time, yung kulay red, during April, active yung MJO. Dito siya sa maritime continent. But weak MJO signal is present over the maritime. Weak siya kasi nasa loob siya ng circle. Para naman sa forecast evolution for the period May 24, saan ba pupunta yung MJO? So June 7, 2026, yung black color, ito yung observe, at ito naman yung kanyang forecast. From May 24, ito yung forecast, makikita natin active siya dito sa Western Pacific.
Ito nga pala yung Jeff's model at yung isa nasa kanan ay ECMWF. Yun nga, 524 to June 7, 2026. Mapapansin natin, yung Jeff saka ECMWF both depict that MJO may strengthen over the Western Pacific during the forecast period. Pareho silang nagpo-forecast na nandito siya sa Western Pacific. Ano nga ba yung magiging epekto niya? Dito naman sa bandang kanan, ito yung OLRO, outgoing long wave radiation. May initial date na 5/23 hanggang 11 to 15 days na forecast. Dito, makita natin yung blue color kasi ano lang yan, nagre-represent lang yan. Kung saan yung mga blue colors, ito yung mga enhanced rainfall. Samantalang naman yung mga yellow, red, dito naman yung mga areas na nare-reduce or kukunti yung mga rainfall na convective activity reduce. Punta naman tayo dun sa climate forecast ng S2S for May 26 to June 8. Yung una, yung tropical cyclone threat potential at yung rainfall exceedance probability forecast. Kanina nabanggit ng kasama natin sa Weather Division na yung ating binabantayang LPI possible na within 24 hours ay magiging bagyo. Ito siya yung PCLB number 1 kasi may high probability of TC formation. Makita natin dito sa ilalim yung kanyang likelihood of TC formation pag yellow low, pag itong may stripe na pink, yun ang high. Since pink yung ano niya, high ang probability niya for TC formation. Dalawa yung PCLB na posible ni May 26 to June 1, yung PCLB na present inside the TMD at may mga model forecast that suggest ng PCLB1 over the eastern TICAD or this TCAD region will move towards the Philippines with a high probability of TC formation. Moreover, yun namang PCLB2 will emerge over the western boundary of the FAR with a low to moderate likelihood of TC development over week 1. Ito nga yung PCLB number 2. Then for week 2, June 2 to June 8, yung forecast indicate yung PCLB1 will recurve. Yung kaninang nandito sa taas ay pino-forecast na magre-recurve towards southern Japan with a high chance of TC formation. Yun namang PCLB2 will move towards northwestern Luzon, Taiwan area with low to moderate likelihood of TC development over week 2. Therefore, the TC threat potential is high within the forecast period. Pero however, any changes in the forecast pattern will be closely monitored and updates will be issued as needed. Pwede ba? Kaya nga po itong TC threat potential na to ay ina-update 3 times a week MWF. Dito naman pinapakita yung climatological tracks for May in the Philippine Area of Responsibility. For the month of May, meron tayong 2 common tracks. Yung isa nagpo-form sa Western Pacific pero may enter the park but nagre-recurve siya bago mag-landfall. Samantala naman yung iba, yung isang common track niya, climatological track niya ay nag-enter sa park pero and make landfall in central Philippines ito sa area na to and move towards the curve afterwards before exiting FAR. Para naman sa buwan ng for June, yung track naman niya, may mga non-landfalling siya. May, yung number 1, mga landfalling PCs. Yung 2, yung mga landfalling na nagpo-traverse sa southern part of Luzon Island and moving towards northern Vietnam or Hong Kong. Yung number 3, then landfalling din siya, pero doon naman siya traversing the eastern northern part of Visayas. Dito naman sa may part ng Visayas and moving towards northern Vietnam or Hong Kong. For the rainfall exceedance probability forecast, ito yung forecast probability or chance ng mga pag-ulan natin. Ano ba yung chance niya na mag-exceed siya ng 25 mm rainfall, 50 at 100. Yung mga red color, yun yung mga lugar na high to very high ang chance niya na ma-exceed. Kagaya dito, most part of FAR, yung Nueva Ecija, the western section of Western Visayas, at most part of near and Mindanao. Moderate to high naman over the rest of Luzon at Visayas. Ito yung mga green color to blue color. Dito,
yung chance niya na mag-exceed ng 50 mm probability ng ulan ay high to very high over most part of Palawan, ito yung red color, at saka yung most part of Mindanao. Then, moderate to high naman over the portion of Par, low to moderate over the rest of the country. But to exceed 100 mm rainfall, moderate to high lang over the southern part of Palawan and Mir, and western part of yung Zamboanga Peninsula and most of Sorsogon. For the period June 2 to 8, yung chance siya na mag-exceed ng 25 mm ay high over most part of Luzon, Western Visayas, and Mir. Moderate to high naman over the rest of the country. Para naman sa 50 mm, ito yung mga lugar, most part of Luzon na malaking chance niya mag 50 mm. At para sa 100 mm naman, moderate to high over the western section of Luzon and the western section of Western Visayas. For the rest of Luzon, low to moderate at low over the rest of the country. Meron din tayong week 1 and week 2 temperature anomaly forecast. For week 1, mas red yung color, mas warmer siya. Ito yung from 0.5 to 1 slightly warmer, 1 to 1.5 warmer and above. Warmer than usual yung surroundings ay mararanasan over northern and central Luzon sa NCR and most of Calabarzon. Samantalang yung rest naman ng country ay near to slightly warmer. For week 2, temperature anomaly, slightly warmer surroundings will be felt over northern Luzon, Visayas, and Mindanao. Samantalang slightly cooler, may isang blue color dito sa over Mindoro at dito sa party na to. Yung mga natitirang bahagi ay slightly cooler to near average. For this summary, ano na yung sa ating mga climate drivers, kanina, a weak MJO signal is currently active dahil nandito siya sa lugar na to sa Western Pacific. Yung observe natin, active siya over the maritime continent, and the forecast indicate that MJO may strengthen over the Western Pacific during the forecast period. Ang current status natin, El Nino Alert, ito yung PCLB 1 and 2, high chances niya na maging bagyo. And PC3 potential is high during the forecast period. Para naman dito, ano ba yung rainfall outlook natin magiging? Kung yung mga green color, wetter than usual, at yung namang brown ay drier than usual. Para makita na, kung gusto yung makita yung mga present ko kanina, available siya sa ating website dito sa ating drop-down menu na Tropical Cyclone. Under Tropical Cyclone, visit threat potential at lalabas na nga yung information na to. And for the rainfall exceedance, punta lang kayo sa climate prediction, sub-seasonal, and ibibigay na sa inyo, ito yung kung ano yung na-upload na latest na rainfall exceedance probability forecast. Ay, yun lamang po at maraming salamat. Back to you, Sir Gerard. And maraming salamat po, Ma'am Remy, for giving us the S2S forecast. So kung meron po tayong weather updates, no, kanina binanggit ni Sir Dan for the short to medium term. So nagbibigay naman po ang CLIMS ng tinatawag na subseasonal forecast na nagbibigay ng mas mahaba o longer time scale. So especially focus po ito doon sa high impact weather events tulad nga po nung tropical cyclone development, no, and extreme rainfall events. So time check, nasa kalahatian na po tayo ng ating program. So magkakaroon lang po tayo ng very short health break. So after 5 minutes, magre-resume po tayo sa ating program with our climate outlook for the next 6 months. So wag muna po kayong aalis kasi sa susunod na po na presentation yung magiging highlight ng ating event. So mamaya malalaman na po natin yung magiging lagay ng ating klima sa susunod na 6 na buwan. So let's be back at 10:05.
Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang magbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units, at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Nino o La Nina. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory, at Final Advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory, na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod: Monthly Climate Assessment and Outlook o MCAO at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert, at El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisory. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino